Imbis na magalit siya ngayon, masama, tingin niya sa sarili, Sama ako pala, judgmental ako. tinulungan niya ngayon yung tatay na i-handle yung mga bata. Nagkaroon ng tinatawag na paradigm shift. May mga paniniwala kami, mga paradigms tayo na hindi nakakatulong sa atin. At kailangan niya lang mag-shift. Ang way of thinking mo, mahirap. Ang mindset mo, mahirap. Ang buhay mo, mahirap. Good luck! Kasi yun yung pattern mo. Yun yung self-image mo. Kaya yun yung pinaniniwalaan mo ngayon. Pag lahat tayo at nagbago, makakatulong ba sa Pilipinas? So ang focus mo, sarili mo. Walang masamang gumastos. Gastos is good! Yes! Kung may panggastos! Yes! Gastos is bad kung wala. Sarap magkape. Magkapera. So, I think this is a story from Stephen Covey. Sino dito nabasa na 7 Habits of Highly Effective People? Yeah, he's talking about paradigm shifts, di ba? So there's this scenario, correct me if I'm wrong, I'm paraphrasing about the story. Nasa parang train, LRT or whatever. Tapos may nakita siyang family, no? Pero walang nanay, tatay lang. Yung tatay, tulala. Tahimik lang siya. Tapos yung anak niya, doon sa station, nagwawala lahat. Nawala. Dadabog, nakakalat. Tapos yung tatay, parang walang pakialam, tulala lang siya. Ngayon siya, galit na galit siya kasi, Ano ba tong klaseng tatay ka? Pinababayaan mo yung anak mo, nagwawala dyan, nag-iingay, nagkakalat. Irresponsible! sabi niyo. Gets? Galit na galit siya. Meron kasi siyang judgment and belief. Are you with me, Stel? Kinumpronta niya ngayon, yung tatay. Sir, bakit hinahayaan mo yung mga anak mo, nagkakalat na dito? Puro wisyo. Ano sabi ng tatay? Pasensya na sir kasi hindi ko rin alam paano i-handle eh. Kasi sarili ko nga hindi ko ma-handle ngayon eh. Kasi kanina lang namatay yung nanay nila. So ako, hindi ko rin ma-handle sarili ko. Hindi ko rin kaya i-handle. Pasensya na sir ah. Ano nangyari? Imbis na magalit siya ngayon, masama, tingin niya sa sarili, Sama ako pala, judgmental ako. tinulungan niya ngayon yung tatay na i-handle yung mga bata. Nagkaroon ng tinatawag na paradigm shift. Nag-shift ngayon yung tingin niya sa mundo. Yung tingin niya sa tao. Yung tingin niya sa sarili niya sa doon sa lalaki. Natay ka, masyado pala akong judgmental, yung palang taong to, may pinagdadaanan kaya ganyan. So ibig sabihin, may mga paniniwala kami, mga paradigms tayo na hindi nakakatulong sa atin. At kailangan niya lang mag-shift. Kasi it is a habit, it is a pattern that was built upon us nung bata pa lang tayo. Intindihan ba ako? Susundan. Okay, example na lang ulit. Kung pinanganak ka sa Visayas, ano ang salita mo? Hindi Korean, no? Ibig sabihin, the language is Visaya. Pag pinanganak ka sa Rome, ano ang religion mo? Automatic, Catholic ka, di mo alam kung bakit. Tama. Kasi doon ka lumaki. Di ba? Kung pinanganak ka, tatay mo si Lupin III. Lalaki kang magnanakaw. Hindi mo alam kung bakit. Ang alam mo, yun ang identity mo. Na yun yung tama kasi yun yung kinalakhan mo. Are you with me? So bottom line, kung lumaki ka sa hirap, ang lengguwahe mo, lengguwahe ng mahirap. Ang way of thinking mo, mahirap. Ang mindset mo, mahirap. Ang buhay mo, mahirap. Good luck. Kasi yun yung pattern mo. Yun yung self-image mo. Kaya yun yung pinaniniwalaan mo ngayon. Nagigets ba ako? So the goal is to change that belief. To change that mindset. Kaya nga ako nagsishare ng story na ako galing din sa hirap, nakaalis. Pero dati, hindi ko to alam. May shortcut na nga kayo eh. Dati, ang alam ko lang, basta ako magbebenta para magkapera. Nung nagka-milyon na ako, goal ko ulit another million kasi masarap pala yung may pera. Masaya pala. Pwede kami mag-travel ni mama. Pwede kong ibigay kay mama yung gusto niya. Pwede kami bumili ng bagong bahay, paupahan, kotse. Okay pala siya. Mali pala yung paniniwala ko na masama ang pera. Ang masama pala yung walang pera. So, dati ito lang ako, action, result. Kusa na lang nagbago yung tingin ko sa sarili ko. At nung hindi ito nagbabago, nasa story ko to, 2017, naloko ako. Kahit may pera, may result, bagsak self-image, ano nangyari? Na-aksidente ako, di ba? I was depressed, di ba? Balikan niyo yung videos ko. Yung pinapost ng creatives natin, di ba? Official accounts namin yon, amin din yon. MJ Lopez Creatives, Clips, Moments, Vision, Media,
inspiration, amin yun. Makikita nyo doon, naka-headband ako. Kasi nakakalbo na ako nun. Nagsusugat po yung mukha ko, saka ganito ko. Nagigets ba? Depressed ako nun. Bakit? Kasi yung self-image nagbago. So kahit anong dami ng pera mo, pag nagbago yung self-image mo, yari ka pa rin. So ano aalagaan mo? Yung tamang self-image. Ano makakatulong dyan? Ayusin mo sarili mo, disenyo yung buhay mo. Para sa pagbabago ng... Hindi, sarili mo. Ulitin ko. Pag lahat tayo nagbago, makakatulong ba sa Pilipinas? So ang focus mo, sarili mo. Don't try to fix the country. Ano ba? Nagigits pa ako. Gusto mo muna buhay mo, no? Learning? Yes. Okay, so now, ano yung mga tamang mindset pagdating sa datong? Na dapat nyong i-apply at dapat nyong gawin. Okay? Ready na? Yes. The first principle is, walang masamang gumastos. Gastos is good! Yes! Kung may panggastos! Yes! Gastos is bad kung wala. Are you with me? Yes. There's a proper way in spending your money. Okay? Bibigyan ko to ng linaw. Una, ang pagkakagastusan mo, yung pagkakakitaan. That's the first gastos. Something that will bring more money to the table. Pangalawang pagkakagastusan mo, yung magbibigay sa'yo ng growth. Which is, in a business, pwedeng sumama ka sa isang negosyo na mag-grow ka rin doon sa business na yon. So win-win, pwedeng ito yan, both. Yung nagbibigay sa'yo ng pera, nagbibigay na rin sa'yo ng growth. Pwede kang bumili ng books. Diba? Pwedeng mag-enroll ka sa Success Blueprint. Yan yung pinakamagandang course ngayon. And then, another gastos, yung magpapasaya sa'yo, representing self-love or loving yourself. And it can be a lot of things. It can be a lot of things. Pwedeng sa babae, lip gloss, kilay, damit, bag. Sa lalaki, ganun din. Polo shirt, damit, bag, sapatos, suit, yeah. Pwedeng pagkain. Tante, yeah. Pwedeng experience. Taka sa beach. Bili mo yung beach. Nagagas niyo ako. Yung team ko, soon, magpa-vlog kami. Soon, abangan nyo ha. Siguro ang vlog ko, spending 2 million in a weekend. Oh, siya. Oh. Tapos mapapa-incentive ako. Sa team ko ha, sa team ko. Yung MJ Lopez Media sa Life and Business. Bigyan ko ng mga relo, ng laptop, tapos may sukli pa yan. Magyayati kami. Magja-jet ski kami. Tapos ito-drone shot namin yung jet ski. Yan, mga ganyan. Oo. Tapos magsasama kami ng leader na hindi humahataw. Lulunurin namin, char. Joke lang. Hindi ko pa hataw. Joke lang. Umiira na naman yung mafia mind ko. No, wala na. So the gastos can be a lot of things. Are you with me? Kasi, ito yung magbibuild ng character and self-image. Ito yung magsasabi sa'yo na, oy, may evidence ka na kaya mong kumita. At may pagkakakitaan ka talaga. Ito yung magbabago overall ng self-image mo kasi gastos mo yan for yourself. Masarap ba yung binigyan ka ng isang tao? Especially nung mahal mo? Halimbawa, yung mahal mo, binigyan ka ng damit. O kaya, experience. Imagine the perspective na yung nagmamahal sa'yo, ikaw, at ikaw yung nagbigay sa'yo nung gusto mong ma-receive. That's the highest form of self-love. When you love yourself. Katapigin mo sarili mo, sabi mo, love you.